Kinaumagahan, pagkatapos ng gabi ng pagpaparusa sa lalaking lumabag sa patakaran ng kanilang lugar na naging dahilan ng kapahamakan ng kanyang pamilya. Kinolekta ni Boyd ang katawan ng lalaki at malungkot na tinitigan ang box. Si Sarah naman na mapagpanggap ay pumunta sa restaurant nang may bahid ng pagsisisi sa mukha dahil nakita niyang malungkot at nagluluksa pa rin si Chen Chen dahil sa pagkawala ng kanyang asawa. Si Ethan at Jim naman ay nagpa siyang pumunta sa restaurant ng lugar para kumain ng almusal at nadaanan nila si Boyd. Nang makita ni Ethan ang dala ni Boyd na wheelbarrow ay nagtaka siya kung ano ang dala nito at tinanong si Boyd. Dahil sa pangambang matakot ang bata ay sinabi lamang ni Boyd na mga kagamitan lamang ito sa pag-aani at hinikayat ang mag-ama na magmadali papunta sa restaurant. Nang makarating sina Jim at Ethan sa resto ay sinalubong sila ng nakangiting si Sarah at iginya sila sa mesang nakalaan para sa kanila. Sinabi ni Ethan na gusto niyang makatikim ng pancake. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumating si Chen Chen na dala ang pancake na order ni Ethan. Samantala, si Boyd naman ay pumunta sa simbahan ng lugar nila at dahil sa kanyang pagkadismaya sa nangyari sa lalaki, ay nagalit siya nang makita ang kanilang pari na kanyang sinisisi sa nangyari at galit na umalis. Habang kumakain si Ethan at Jim ay nagpaalam si Jim na pupunta lamang siya sa banyo para umihi. Nang makaalis siya ay dumating naman si Victor na siyang pinakamatagal na naninirahan sa lugar na yon at kinausap si Ethan. Sinabi niya sa bata na parang gumalaw ang mga puno at mas naging malapit na ito sa kanila kumpara nung nakaraang gabi. Pinakita niya din ang kanyang mga ginuhit niyang larawan ng isang bata na kaagad namang hinablot ng kadadating lang na si Jim at pinalabas nito si Victor sa resto. Nang makauwi ang mag-ama ay nag-usap ang mag-asawang Jim at Tabitha at doon ay biglang naungkat ang kanilang mga hinanakit sa isa't isa. Habang nag-aaway ang mag-asawa ay bigla namang may kumatok sa bintana nila at doon nakita ni Ethan si Victor. Pinuntahan niya ito at hinikayat siya ni Victor na samahan ito sa pagtuklas ng mga sikreto sa lugar. Dahil sa bata pa ay madaling nahikayat si Ethan na sumama at sila ay pumunta sa gubat at iniwan niya ang kanyang tungkod. Nang nasa gubat na sila ay nakita nila ang batang nasa drawing na ginuhit ni Victor at kanila itong sinundan. Samantala, ang mag-asawa ay nagbabangayan pa rin nang mapansin nilang nawawala ang kanilang anak na si Ethan at nang makita nila ang tungkod nito ay nag-alala sila at hinanap ito sa gubat. Pinakita ni Victor kay Ethan ang isang puno kung saan kapag pumasok ka doon ay mapupunta ka sa bang lugar, ngunit hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng punong yon. Habang sila ay nag-uusap ay nakarinig si Victor ng mga tahol ng aso kung kaya't nagmadali silang umalis. Sa puntong yun ay nakarinig din ang mag-asawang Tabitha at Jim ng mga tahol ng aso nang biglang may nagpaputok ng baril. Nakita nilang si Victor yun at kasama nito si Ethan kung kaya't nagalit na naman si Jim kay Victor at pinagbantaan ito. Natakot naman si Victor kung kaya't umalis na lamang siya. Nang makauwi si Victor sa Colony House ay kaagad niyang hinalungkat ang kanyang mga drawing at doon ay nahanap niya ang isang drawing na nagpaalala sa kanya ng unang beses niyang lumabas sa kanyang pinagtataguan noong bata pa siya. Doon ay naalala niya kung saan niya nakita ang batang nakaputi at ang asong tumatahol. Ang batang nakaputi ang siyang dahilan kung bakit nakaligtas siya sa panganib na dala ng mga nakakatakot na nilalang na lumalabas tuwing gabi. Dahil sa nangyari sa gubat ay kaagad namang pinuntahan ni Jim si Boyd upang isumbong si Victor dahil sa pagdadala nito sa kanyang anak na si Ethan sa gubat. Sinabi ni Boyd na si Donna at hindi siya ang dapat kausapin dahil si Victor ay nakatira sa Colony House ngunit bilang siya ang sheriff ng lugar ay pinangako niyang aksyonan ang nangyari at humingi ng paumanhin kay Jim. Bilang paghingi ng paumanhin sa nangyari ay inimbitahan niya si Jim at ang kanyang pamilya na maghapunan kasama niya sa dinner ng lugar. Bigla namang nakaramdam ng matinding sakit sa kamay si Sarah at doon ay biglang may isinulat sa kanyang kamay na dapat mawala ang batang si Ethan. Dahil dito ay nanghihilakbot na napatingin si Sarah sa batang si Ethan at nang tumingin ulit siya sa kanyang kamay ay nawala na ang nakasulat dito. Bigla naman siyang natumba at nangisay kung kaya't dinala siya sa klinik ng lugar. Nabalitaan ito ng kanyang kapatid na si Nathan at agad-agad itong pumunta sa klinik, ngunit hindi nakapasok doon dahil sa habilin ni Sarah na hindi muna makita ang kapatid dahil sa klinik siya magpapalipas ng gabi. Nang gabing yun, tinanong ni Sarah si Christy na paano kung may isang paraan para makaalis sila sa lugar na yon, ngunit kapalit nito ay gagawa siya ng masama, gagawin niya ba ito? Akala ni Christy na ito ay isang halimbawa at malabong mangyari sa totoong buhay kung kaya't sinabi nito na gagawin niya.
Dahil sa naging sagot ni Christie ay naging desidido si Sarah na susundin niya ang isinulat sa kanyang kamay na utos ng mga naririnig niyang boses, at ito ang tamang gawin. Kinaumagahan ay binisita ni Sarah ang batang si Ethan, at sinabing ipapakita niya ang mga alagang hayop ng kanyang kapatid. Samantala, ang kapatid ni Sarah na nag-aalala sa kanya ay pinuntahan si Father Katri upang ikumpisal ang kapatid. Dahil dito ay nag-aalalang hinanap nila si Sarah, at napag-alamang nasa barn ito kasama ang mag-inang Tabitha at Ethan, kaya naman dali-dali silang pumunta doon. Natagpuan nilang papniin na si Ethan at ang ina nitong si Tabitha ay kinulong ni Sarah. Nakipagtalo si Sarah sa kapatid at sinabing ito lamang ang tanging paraan para sila ay makaalis sa lugar na yon. Dahil dito nakawala si Ethan at aksidente niyang naslaksak sa leeg ang kapatid. Nang makarating ang mga tao sa lugar ay huli na ang lahat. Wala na si Nathan at nakatakas na si Sarah. Dahil sa nangyari ay sinisi ni Christie ang sarili. Sinabi niyang kung hindi dahil sa kanyang sagot sa tanong ni Sarah, ay hindi sana ito magkakaroon ng lakas ng loob upang gawin ang bagay na yon, ngunit pinanatag siya ni Boyd at sinabing hindi niya ito kasalanan at kusang ginawa yun ni Sarah. Nang araw din yun ay nagmisa si Father Katri. Pagkatapos ng kanilang misa ay sinarado nito ang pinto at pumunta sa basement ng simbahan kung saan naroon pala si Sarah. Siya pala ay itinago ng pari dahil alam niyang pag nakita ito ng taong bayan ay paparusahan ito ng isang gabing pagkakakulong sa box. Kaya naman upang malaman ang katotohanan tungkol sa mga boses na naririnig ni Sarah ay tinago niya ito. Sinabi ni Sarah na ang mga boses na kanyang naririnig ay alam ang lahat ng nangyayari sa lugar na yon at yun ang utos sa kanya para makaalis sila sa lugar na yon. Para maniwala ang pari na nagsasabi siya ng totoo, ay may sinulat siya papel na ginawa ng pari nang makarating siya sa lugar na yon at tanging ang pari lamang ang nakakaalam nun. Nagulat ang pari dahil wala siyang ibang pinagsabihan nito kung kaya't napatunayan niyang tama nga si Sarah. Samantala, napansin naman ni Jim na ang mga wire ng mga appliances sa lugar na yon ay walang mga plug at hindi nakakonekta sa mga kuryente, kaya't nagtaka sila kung bakit nagagamit nila ang mga ilaw at mga gamit doon kung gayong wala namang nakakonektang kuryente doon. Ang lalaking si Jade naman ay dumating na may mga dalang scrap na mga gamit at sinabing kung maayos nila ang mga kable at makakuha ng signal ay pwede silang makahingi ng tulong sa mga tao sa ibang lugar para makaalis na sila sa lugar na yon. Pumunta sila sa pinakamataas na puno sa lugar na yon at inakyat ni Jim ang puno upang makakuha ng signal. Habang nag-aantay sa baba ay bigla na lang may tumulo na dugo sa kanya at nang tignan niya ay nakakita siya ng mga katawang nakasabit sa puno. Bigla naman siyang nakakita ng sundalo at hinabol siya. Dahil sa takot ay tumakbo siya at nang malapit na siyang mahuli ay nakita niyang si Jim ang naroon.